Handa program, para ginagawa po natin ito para mas mapabilis, mas maging maayos at sufficient po yung tulong na ipinapabot natin sa ating mga kababayan. Now, hindi na lang po tayo limited sa family food packs and non-food items. Ngayon po, meron na rin tayong ready-to-eat food packs. Opo, parang kahit ikaw ay, when you're stuck in a port, di po ba, kapag ikaw ay hindi makalakbay sapagkat ang iyong barkong sinasakyan, ay kinakailangan po munang manatili sa port. Hindi mo na iisipin kung ano yung kakainin mo or ano yung gagamitin mo for the day that you are inside the port. Sapagkat meron na rin po kaming ready-to-eat food packs that was developed by DOST, FNRI. Dumaan rin po sa pag-aaral ng National Nutrition Council, and naprobahan din po iyan. It's ready to consume. Kahit hindi mo na yan iinit, hindi mo na i-dip sa mainit na tubig, pwede mo na yan pong kainin. Now, we've entered into an agreement with the Philippine Ports Authority para po makapag-preposition tayo sa mga major ports sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Again, ito po ay bahagi ng pagtitiyak na yung pangangailangan, the immediate needs of disaster-affected populations will be addressed. Ayun, yun naman pala, yun ang ginagawa ng DSWD sa ngayon. At kamakailan lamang pala yan ASEC, pumunta kayo sa yung pier dyan sa Maynila? North Harbor. North Harbor. Yes. Diyan yung sinimulan. Diyan po natin inumpisahan yung pag-preposition ng mga ready-to-eat food packs. At sunod-sunod yan sa mga probinsya. I'm sure meron din sa Batangas, sa Cebu, yung sa mga pier, mabantalan. That's correct. Oo, napag-usapan namin with the Philippine Ports Authority na i-identify natin ano yung mga priority ports na kung saan doon tayo mag-preposition. Tapos pinag-usapan din kung ano yung quantity ng mga ready-to-eat food boxes na i-preposition po natin sa mga lugar na iyon. Ayun, yung palang maganda. No? Nga pala, nandiyan na pala ang ating Pangulo ng National Press Club, si Pangulong Boying Abasola na kararating lamang. Mr. President, ayan. Ayan. Okay lang. Okay, balikan natin yung nag-usapan nga natin sa DSWD kanina. Yung buong bansa handa program. Ito po, hindi lang DSWD ang kasama nito. May iba pa ba? Well, ang nangunguna po para sa implementasyon nito, of course, ang Department of Social Welfare and Development. But because we're intensifying nga po our supply chain and logistics management, we're working with various local government units kasi po nagagamit din natin yung mga warehouses or facilities ng mga local government units or ng mga private companies para doon po tayo makapag-preposition ng ating mga food boxes through a relief prepositioning agreement. Kasi nga ang nais po natin, hanggang dun sa pinakababa, meron na po tayong mga nakapreposition so that anytime that the disaster strikes, madali po na ma-access yun ng ating mga kababayan. And we're also working with other government agencies like the Philippine Ports Authority nga po for the prepositioning naman in ports nationwide. At ito po sa ilalim ba ng AIX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, tama ba? Ito naman pong assistance to individuals in crisis situation is a social safety net. It's a stopgap measure. It's another program that the DSWD implements. Nandiyan naman po pumapasok yung mga interventions to address yung pong mga pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga crisis naman or emergencies like yung pagkaka-ospital ng isang family member, pag na may namatay po sa kanila pong pamilya, we provide assistance to them. Kasi nga po, these are adverse shocks na nakaka-apekto po sa isang pamilya that need immediate intervention. So para sa lahat talaga. Pangulo? Ay, may tanong ako. Silang tanong ko nga. Kasi late naman ako. Anyway, ito, napakahalaga. Yan po bang packaging natin, pinagbawal na po natin na through the effort of Mayor ganito, through the effort of Senator ganito. Kasi may nakita kami ng ganyan Package siya ng DSWD, sa baba naman, alam mo yung, parang isiningit niya lang yung sarili niya na from ganito. Mayor, wala na po tayong ganun.
Ayun, may umiepal pa. Lagi nga po, President, opo, lagi nga po pinapaalala ng DSWD na bawal po ang repacking, ang tampering, or ang paggagamit ng ibang labels, pati nga po yung pag-replace ng mga condensed ng ating mga family food packs ay ipinagbabawal po sa ilalim ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So yan po ay ipinagbabawal, hindi po dapat ginagawa. At kapag meron po kayong mga nakikita na pag-tamper, pag-repack, or paggamit ng mali doon sa mga disaster relief items po natin, ay ipagpaalam po sa DSWD so that we could do the necessary investigation and of course accord the appropriate action. Kapag ganun mo, may violation, may kaukulang sanction yan. Tama po, nakasaad po doon sa batas Kahit mga politician, na ipinagbabawal po iyon. So, kapag meron pong lumabas na paglabag, of course, meron pong appropriate sanctions for those. Sabi ano yan eh, kumbaga, tungkulin lang po ng DSWD na ipaabot yung tulong ng pamahalaan. Wala pong kinalaman yung politiko rito. Paglilinaw lang po ito kasi common observation po ito sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay may nakita, ito from DSWD tapos sa likuran eh, alam nyo yung parang isiningit na yung pangalan nila. I-report nyo kaagad. Yun ang pinakamagandang ano dyan. Kasi ito eh, ano to eh, tungkulin po ng pamahalaan, mandato po ng DSWD na tumulong po. Hindi po mandato ng politiko na sumakay. Yun. Ayun, okay. Salamat. At Pangulo, kasama rin natin ang founder and president ng Yovel East Agri-Ventures ngayong umaga. Walang iba kundi si Sir James Amparo Peña Florida. Sir James? Direk, good morning, Press. Good morning. Thank you sa NPC for inviting us sa forum natin. Alam niyo naman, Sir James, you are well-traveled, been invited to be speaker sa iba't ibang bansa, no? Speaking about agriculture. Kamusta ang agri-industry natin kumpara sa mga nagdaan? Bigat ka agad yung ng tanong ni Direk. Actually, that's the improvement na kailangan magawa ng Philippine agriculture. And maybe that's the sad part na meron tayo. Kasi I've been to Israel, Thailand, Vietnam, Malaysia. Kababalik ko lang from kababalik ko lang from Taiwan. Compared sa kanila talaga, we are not competitive. No? Yung isang pinuntahan ko, Press, na rice processing center, sa atin dito yung tuyo natin sa kalsada. Diba? Ay pinag-usapan natin nun ni President Paul. Sa kanila doon, yung isang rice processing center nila has the capacity to dry 1,000 metric tons in a day. Imagine that, no? 1,000 metric tons. If you convert it to size ng lupa, that's about 400 to 500 hectares. Kayang tuyuin sa isang araw. No? Kaya doon, nung nandun kami, kababalik ko lang the other day, wala kang makita na nagtutuyo ng kalsada, ng palay sa kalsada. Dito lang sa Pilipinas. So, yun yung sana kaya ma-improve. Pero the government is doing its best, no? Kaya ang laki ng rollout ng mga projects natin, namimigay sila ng mga dryers, no? Para mabigay sa mga farmers natin. Pero ang layo ng difference, ang setup nila is highly industrialized. Tayo is more on small scale. May pag-asa pa ba ang bigas na bumaba? Presyo ng bigas dito sa Pilipinas, sa tingin mo? Kaya naman. Kailangan lang ma-change yung system natin on how we do agriculture. Sa atin kasi is highly individualistic farming. So, kaya we don't have any economy of scale. Yun yung problem natin sa agriculture natin. So, kung magkaroon man tayo ng scale sana, mapalower natin o mababa natin yung gastos natin sa pagsasaka. Yun yung ginagawa ng Yovel ngayon. Press, we are managing around 15,000 farmers that we provide seeds, fertilizer. Pag tinignan mo yung ibang area sa pagsasaka na meron tayo sa Yovel, mas mababa yung gastos namin na around 20-30%. Kasi we buy our fertilizer in bulk and yung mga farmers namin wala nang inisip kung saan ibibenta kasi kami na rin yung nagbibenta. Kami na yung nagtutuyo, kami na yung nagbibenta, kami na yung market, kami na yung nagpa-package. So and then we have multiple contracts from private and government
no, to supply, no, para may consistency. Pero na, yung grupo private, Private press. so nakaka-attach kayo sa government na. Hindi pa. Ito. I came from rice producing province of Camarines. So, I'm 57 years old. Pinagisnan ko na yung binabanggit mo na bibilag ng palay sa kalsada. Ginagawa ko rin yan. Marunong ako magtanim. Hanggang ani marunong ako yan. Pero sadly, last December umuwi ako. Ganun pa rin yung trabaho. Ganun pa rin ha. Kung meron man changes, you're right, very minimal. Ang tanong ko, paano natin pwedeng gawin na i-implement sa mga farmers na dapat ganito gawin, dapat yung mga post-harvest facilities, kasi tayo naman, tag-ulan na naman, meron din kaming mainit na bodega. Pag tag-ulan doon, nakatambak yung mga palay namin. Bisita namin Baguio, buwan-buwan. Ganun din ngayon. So wala pa rin pagbabago. Ano ang pwede natin hakbang at mamaya may personal note pwede tayo mag-usap. Kasi nga sabi ko nga, family of farmers kami. Pwede kong i-introduce sa inyo isang grupo doon ng IPs para para magkatulungan. Ang atin naman po dito, hindi po mapalago yung ekonomiya ng aking mga kababayan, ng aking mga kapamilya, kundi mapalago yung ating sektor mismo. Pero sample yung sa amin, then siguro pwede natin ma-invite yung ibang towns sa Kamsul para kasi sadly talaga, kung politicians or government, local government, sorry ko ba, ang aasahan natin wala po talaga. Kumbaga, concert lang tayo, okay na tayo sa ganun. Tapos nakalabit yung DSWD para mag-ayuda, okay na tayo sa ganun. Hindi naman po pwedeng iasa natin sa gobyerno. Kailangan po dito sama-sama. So, po sa kailangan ko tulong mo dyan. Yes, tama yung press. Ang isang malaking problem natin, press, yung system of agriculture natin is highly fragmented. Now, if you go to, ang layer natin, if you go to Israel, ang layer ng agri nila, bring the goods to the consumers about 3 layers. Now, if you go to Vietnam, Thailand, about 4, maximum of 5 layers, even sa Malaysia. Sa Philippines, ang minimum natin ng layering, from planting to consumers, about 9. Minimum. No? Na ganun kadami yung layer natin. Magtataka ka sa Pilipinas lang, no, mag-harvest yung farmer, hindi alam kung saan ibibenta. And hindi niya alam kung magkano presyo. Saka nakakita ng ganun sa, ikaw yung nagne-negosyo, ikaw yung magtatanong, magkano kaya yung presyo ng palay ko ngayong harvest na to? Magkano kaya yung presyo ng tao dito, ng kape ko ngayong harvest na to? Hindi natin alam yung presyo. Bakit? Kasi walang naka-assign na buyer per area. Na if you go to Vietnam, press, ang nakaklaso sila around 3,000 to 5,000 hectares. Yung mga farmers doon hindi nag-isip kung saan ibibenta yung palay. May naka-assign na buyer sa kanila, no? So, ang setup nila doon, for example, isang munisipyo, 20,000 hectares, ang iniisip kaagad ng gobyerno, paano kaya ma-absorb lahat yung harvest sa lugar na to? Enough ba yung facility sa lugar na to para ma-harvest? Because of lacking those type of facilities, ang dami pumapasok na layer in between. Which is, kapag nawala naman sila, with the setup na meron tayo ngayon, lalo kawawa yung farmer. Kaya sa atin ka makita, for example, ang farmer, iba kinukuha ng abono. Iba ang magsusupply ng harvester. Diba? Iba ang, may agent pa para makahanap lang ng buyer. May 50 cents to 1 peso pa yun na patong yung agent. Iba rin ang tracking services. Iba rin ang magtutuyo. Iba rin ang rice mill kasi ang rice mill lalayo. Imagine mo ang rice mill natin concentrated sa Bulacan, sa Bukawi. So imagine mo kung galing ka pa ng Isabela, galing ka ng Pampanga, galing ka ng Ilocos, ilan lang ang facility na meron doon, hindi kaya absorb ng mga rice mill na nandoon. So dadalhin pa yung papunta ng Bukawi, ibibilad. Kaya ayun yung malaking difference sa atin present. If you go to other countries, ang tawag nila rice processing center. Sa atin, rice mill. Ang safest side ng negosyo sa bigas, rice mill. Kasi bibili mo na lang tuyo, computed mo na kailan ang makukuha mo na bigas. Sa ibang bansa, they call it rice processing center. That has 4 components. Yung rice processing center nila, number 1, merong weighing. Tinitimbang yan kung ilan yung i-deliver mo na palay. Pangalawa, meron yung drying. Okay? So, pangatlo, meron niyang storage. And then, pang-apat, meron siyang rice mill. Yung sa atin, nandun lang tayo sa rice mill side. No? Yung drying ang very important, no, sa lahat. So, sa palay, mais, kape,
cacao. Very critical yung drying stage. Pag hindi mo na dry ang palay, within 24 hours sira, mangangamoy. So, kailangan natin highly to industrialize our agriculture and to put up a system wherein we can absorb all those crops. Ang pinag-usapan natin dito yung post-harvest. Yung preparation pa lang, meron din it involves a lot of human factor din. Yung preparation pa lang, yung paglinang ng lupa, di ba? Then magpa-planting rice ka. Yan si Ariel, marunong magtanim yan. Biyasa magtanim yan. Sa palay, mga palayan yan. So, I mean, wala ba tayong doon? Kasi di ba sa Central Luzon, I heard, meron na yung ang tawag naman magsasaka doon halimaw. Halimaw, yung harvester. Harvest na tapos wala pa ba tayong pag-plant kung nakataon na? Manual pa. Meron na tayo. So bakit hindi natin mataas matanggal yung tabisin na? Actually, yung technology available. No, yung sinasabi mo, press na yung transplanter, okay, highly technical yun, mas makakatipid, mas mabilis, di ba? And then, meron yung sa'yo mo na halimaw, yung harvester nga na hindi na tayo mano-mano yung harvest. Ano na, pag nakasako na kagad, di ba? Nakabigas na kagad. Pero pag tinignan mo siya, lahat ng system natin, kasi nga, ang laking epekto kasi nung land reform. No? So, ang cost natin, just to give you an idea, Presano, ang cost natin to plant 1 kilo of fresh palay is around 17 to 19 pesos per kilo. Cost ng pagtatanim yan, ha? If you go to Thailand, ang cost nila is around 5 to 6 pesos per kilo. If you go to Vietnam, ang cost nila is around 3 to 5 pesos per kilo. So times 3 times 4 yung cost natin ng pagtatanim ng palay. Mahal magtanim sa Pilipinas. Bakit? Yung intervention kasi natin is highly individual. No? Ang laking effect ng land reform. No? For example, Pres, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong traktora, kung kailangan mo na economy of scale na sarili mong traktora, sarili mong gamit yan, anytime pwede mo gamitin, kailangan ng size ng farm is 20 to 30 hectares para economical na magkaroon ka ng sarili mong gamit. Kung isang hektarya ka lang, which average sa Pilipinas is 1 to 3 hectares, naabuti ka na isang daang taon bago ka makapag-repay ng pagbibili ka ng sarili mong traktor. Diba? Eh yung co-op, ang nakakalungkot lang, ang bait ng presidente natin, President Bongbong, ang dahil binamamigay ng gamit. Traktora, harvester, bigay ng dryer. Just for example na lang, harvester. Ang normal charge niya is 10%. Meaning, kapag umali ka na isang daang sako, yung 10 pupunta sa harvester. Eh kung 2,000 per sako ng palay, eh di magkano na kagad yung sa 10, 20,000 na kagad, tinanggal mo sa kita ng farmer. Ang masama, binigay sa co-op, yung co-op, wala nang puhunan, nag-charge din ng 10%. Hindi na nga namuhunan yun. Ang purpose nga ng gobyerno, kaya pinamigay yun para makababa ng gastos, charge ng co-op, the same cost na parang binili sa sarili ng harvester. So lahat yun nagko-contribute para tumaas ang presyo natin ng pagsasaka. Kailangan natin siyang i-deal systematically. No? And ang critical dyan is not on the secondary pa yung yung post-production. If you really want to be competitive sa ibang bansa pagdating sa agrikultura, sa bigas na lang, you need to go to production. And you need to encourage the private sector na pumunta sa production. Oo nga, no? At alam mo, kamakailan lamang, di ba, yung 20 pesos na bigas sa pangako ni Pangulong Marcos, naging available, no, sa ilang lugar dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy pa ba ito hanggang sa ngayon? Ano sa tingin mo? Tingin ko naman kaya nilang masustain yan. No? Magaling si Sekito ng Department of Agriculture. Kaya nilang masustain yan. Pero ang idea is, ngayon kasi is, hindi siya available for everyone. So, pili lang. Pwede ka lang bumili ng ilang kilo, ganyan. And then, sector lang natin. Masustain nila yan kasi ang NFA bumibili na local. So, kaya nila masustain yan. Siguro ang next challenge, sa Kadiwa meron. Ang next challenge lang is how can it be made available para lahat ng palengke. Sa lahat ng palengke, sa ating lahat na Pilipino. So that's the next step. At least ngayon, nasimulan na nila, okay yan, to the subsidy program. Pero on how to make it available to everyone, kasi ang bigas, inflation yan eh. But ang laking contribution yan para pagtaas ng cost ng bilihin natin lahat, inflationary yan.
So, how can it be available to everyone? That's the next challenge kay Sekiko. Tingin ko kaya na. By the way, live tayo ngayon sa FB page ng National Press Club, ano Pangulo? I-search nyo lang ang National Press Club of the Philippines Incorporated at patutungayin nila ang ating weekly forum, Pangulo. So, i-open na natin ang Open na. floor. Okay na si Baka may mga nais na magtanong. Okay na si Asik. Yusik ba? Sorry, Yusik, Asik. Si Asik po. Yeah. Kala ko Yusik ko. Hindi na dinidiscuss natin. Years ko Oo, mamaya. Hindi lang, baka mamaya isip natin. Ang modesty aside, ang ganda na napasukan niya. Walang intriga. Ayun. Tuloy-tuloy, yun. Kaya ang ngiti niya, ganun na lang. Anyway, our forum is now open for our... Baka may mga katanungan yung ating Katanungan po ngayon. media po. Basta lang po ay si Mamay, Ma'am. Yes, ma'am. Pakilala po muna. Yes po, Mads po from Net25. Kay Asik ma'am, noong April, batay sa survey, tumaas daw ng 20% yung mga Pinoy na nagsabing nakakaranas sila ng involuntary hunger. Ano po yung mga ginagawang action ng DSWD? And may mga additional programs pa po ba tayong gagawin para mapababa yung percent na to? Yeah. Unang-una, we take the latest study with serious concern. Dahil ang Department of Social Welfare and Development ay lead in social protection, tinitignan po natin itong mga impormasyon na to as basis for the improvement of our programs and services. Sabi ko sa iyo kanina, we take this with serious concern kasi alam niyo po, yung bilang na yan translates to number of Filipinos na natutulog na wala pong kinakain. So, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na ini-implement at pag-iibayuhin pa ang implementasyon ng Walang Gutom program. Few months back, may SWS survey din na lumabas na amongst our 300,000 household beneficiaries, bumaba po significantly yung incidence of hunger. Kung kaya nga po, that study is the reference of the department in scaling up the implementation of the Walang Gutom or the food stamps program. So we're now at 300,000 households. We're looking at adding 150,000 households more. And then titignan natin kung saan natin pupukunin yung mga beneficiaries na yan using of course the listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction na binabangga nga po natin sa Family Income and Expenditure Survey and dun sa Philippine Plan of Action for Nutrition para ma-identify natin saan ba yung lugar na mataas ang incidence ng hunger para dun po rin po tayo makapag-focus ng implementation ng ating programa. Again, the Walang Gutom na Food Stamps Program provide 3,000 pesos monthly food credits para po sa mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger at sila po ay tinuturuan natin para naman po matuto sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain at eventually ay makapaghanap din po ng sarili nilang pagkakakitaan o trabaho at sa gayon ay sila na rin po ang maghanap ng ihahain sa kanila pong mga hapagkainan using of course or through the productivity enhancement sessions, which is one of the conditions of the program. So you see, we're not just providing immediate relief, but we're also capacitating and training our beneficiaries so that they para ma-sustain po natin yung programa, lalo na po yung impact po nito amongst our beneficiaries. Ma'am, nabanggit nyo na sa 300,000 na ngayon, I know na parang unti-unti po kasi siya hanggang sa maging nationwide na yung program. Saan lugar na po or region tayo meron ngayon? Tama po iyan. Based kasi dun sa latest data natin, meron 750,000 households nationwide who belong to the food poor sector. At sabi ko nga, ngayon, we're currently serving 300,000 households. And by the second half of this year, we're looking at adding 150,000 more. And then by next year, we'll add another para ma-cover natin lahat yung 750,000. I'll provide to you the map later kung saan na po yung current implementation ng program. Ma'am, last na lang po, budget season na. Humingi po ba yung DSWD ng dagdag or mas malaking budget for 2026?
And ano po yung mga focus na programs po na gusto bang madagdagan sana ng pondo ng DSWD? Or baka may mga bago tayong ayuda programs po? Well, of course, we're looking at investment in human capital, yung pagpapatuloy po sa mga programa under our investments in human capital, particularly Pantawid Pamilya Pilipino Program and the Walang Butong Food Stamps Program. And another is yung investment in disaster preparedness. Para sabi nga natin, with the imminent threats of climate change that would exacerbate the conditions of Filipinos and communities which are disaster prone, kinakailangan natin paitinin pa yung ating pong paghahanda and our response efforts. So yun po yung ating tinitignan. These are priorities, of course, the department, but just the same, lahat naman po ng mga social protection programs ng ating pong ahensya ay binibigyan ng priority para mabigyan ng kaukulang pondo at masuportahan po yung pagpapatupad o implementation. Wala tayong introduce na bagong ayuda program or social services program for 2026. Stay tayo ma'am sa AIX, yung 4Ps. Yes, for sabi ko nga, yung investments in human capital, of course, patuloy yung Pantawid Pamilya Pilipino Program sapagkat institutionalize yung programa. So, kinakailangan talaga na mabigyan siya ng sapat na pondo. Doon sa mga social safety nets na nabanggit mo, yes, magpapatuloy po yung assistance to individuals in crisis situation. Opo. Ma'am, for soundbite lang, assurance natin na hindi siya nagagamit sa pamilipolitika, lalo na bago na yung mga administration na nauupo ngayon sa mga LGU po. Ang mga programa po ng DSWD ay gumagamit po ng standardized targeting system. Unang-una, no? O gumagamit po yan ng standardized targeting system. May basehan po tayo sa pagtukoy ng ating mga beneficiaries para sa mga programa ito. Pangalawa po, meron tayong assessment na isinasagawa ng ating pong mga social workers. At gayon din po, may guidelines tayo o mga panuntunan na basihan sa pagpapatupad ng mga programa. So lahat po niyan ay sumasailalim doon sa pag-review ng mga documents na isinusumite sa DSWD at doon sa interview na isinasagawa po ng ating pong mga social workers. Yan po ay basihan sa pagbibigay ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan. So nakikita niyo po, wala pong influence ang sinuman sa pagtukoy at pagbibigay ng kaukulang tulong para po sa ating mga kababayan na lubos po na nangangailangan. Okay, maraming salamat. Kapatid, ma'am, balikan ko lang yung ayuda. Yung tupad, meron pa rin po ba? Well, Director Benedict, I understand that tupad is with the Department of Labor and Employment. Yes po. Si DSWD ay doon sa AIX and doon sa ACA po. Ano naman po yung masasabi niyo, ma'am, sa mga bumabatikos patungkol sa pamimigay ng ayuda ng DSWD na kung saan sinasabi yung taong bayan sumasandal na lang doon, halos doon na lang umaasa. Alam mo, Director Benedict, lagi po natin pinapaalala na ang DSWD may first name at last name. Ang first name po niyan, social welfare. Diyan po pumapasok yan yung mga binabanggit po na social safety nets, mga stop-gap measures, mga ayuda. Kasi kinakailangan po talaga na magbigay tayo ng immediate assistance. Sapagkat may mga kababayan po talaga tayo na nakaranas ng mga crises, ng mga emergencies. At kinakailangan na meron tayong mga immediate relief assistance para po makatulong sa kanila at somehow maibsan po yung paghihirap na kanilang nararanasan. But DSWD has a last name, which is social development. Diyan po pumapasok yung mga programa at serbisyo natin na nag-e-empower sa mga kababayan natin na mga mahirap, na mga vulnerable and marginalized so that eventually they'd be able to fish for their own. They'd be able to have a better future, ma-improve yung kanilang level of well-being by capacitating them, by building on their competencies,
Tine-train din po natin sila. Kaya nga po may mga programa tayo kagaya ng Sustainable Livelihood Program para po itong mga kababayan natin na mahirap ay makapacitate nang sa ganyan sila naman po ay makapag-engage in thriving livelihoods or employment or in gainful employment. So again, these are just some of the interventions being provided by the DSWD to help empower yung pong mga kababayan natin na nangangailangan so that hindi lang po sila basta aasa sa tulong ng gobyerno. But then again, sabi ko nga po, importante pa rin ang mga social safety nets because there are crises and emergencies na kinakailangan po natin matugunan, because we are all vulnerable to various risks. At sabi ko nga kanina sa iyo, Director Benedict, yung pagkakasakit lang ng isang miyembro ng pamilya, maaaring ma-exhaust o maubos yung resources po nila. Kahit na meron po silang pangunahing pinagkakakitaan at meron po silang savings, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagkasakit, maaari pong lahat yan ay maubos. That's why the government is there. That's why the DSWD is there to provide immediate intervention. Yung isa pong programa niyo sa DSWD, yung pagtulong sa mga kababayan natin na nais bumalik sa mga probinsya, tuloy-tuloy pa rin po ba ito? Tama po iyan, Director Benedict. Alam niyo po, marami po tayong mga families and individuals in street situation. Nakikita po natin yan sa mga lansangan. Meron tayong programa, yung Pag-abot program, wherein we conduct reach-out activities doon sa mga families and individuals in street situation at dinadala doon sa ating processing center sa May Pasay. By the way, yung processing center natin po dyan sa May FB Harrison is a former POGO hub. So dyan po natin dinadala yung ating pong mga families and individuals in street situation and ini-interview po ng mga social workers. At kapag nalaman po na sila ay nanatili pala sa lansangan sapagkat hindi makauwi doon sa kanilang mga probinsya or kahit may mga tahanan pala sila sa probinsya ay wala naman silang masaka, wala po silang livelihood, walang trabaho. So nananatili na lang daw sa lansangan kasi dito na lang nangangalakal sa Kamaynilaan. Marami po tayong naipapauwi, pauwi na at na-reintegrate sa kanilang mga pamilya doon sa kanila pong mga probinsya through the Pag-abot program. At ito po ay binibigyan ng paano budget, magkano ba, lapit sa nais bumalik sa mga probinsya? Well, dun po sa mga kababayan natin na mga FISS na gusto po umuwi sa mga probinsya, ina-access po kasi yan ng ating mga social workers. So, tinitingnan po kung ano ang pwede natin maibigay na tulong. Pwede po kasi livelihood, pwede, halimbawa po, alam niyo po merong mga indigenous peoples na during the holiday season, nasa Kamaynilaan. Dito po nangangalakal. Alam niyo po last year, natulungan natin a community ng mga beneficiaries tayo from Region 3, natulungan po natin sila umuwi. Kasi after po natin na ma-interview at ma-assess, nalaman natin, meron naman pala silang mga lupa, pero nga lang po wala silang tools na gagamitin sa pagsasaka. Tinulungan po natin sila by providing tools, kagaya po ng kalabaw, na magagamit po nila. And you know what, binalikan po namin very nag-thrive po yung kanilang livelihood activities. Sapagkat meron na nga po silang nagagamit sa pagsasaka and hindi na po nagpupunta dito sa Kamaynilaan. So, nawawala po yung mga risks na kinakaharap nila sa pananatili sa lansangan sapagkat they're already home, they're doing their own livelihood activities, and they're thriving from that. So, case-to-case basis po, kung magkano yung inabot sa kanila. Tama yan, Director Benedict. Depende po doon sa assessment ng ating pong mga social workers. We have guidelines naman which are references of our workers. Nakasaan po doon kung ano yung mga interventions. Pero kinakailangan po kasi doon na i-assess sila ng aming pong mga social workers. Paano po yung monitoring nito? Paano yung kasiguraduhan na talagang babalik sila sa probinsya nila? Well, meron tayong pong mga field offices which work with local government units para ma-monitor po itong mga kababayan natin na nauwi po o napauwi natin sa kanilang mga probinsya at para mabantayan yung pong progress nila with respect to the interventions that we have provided. Hello, Ma'am Marine. Good afternoon. Good morning po.
Rismond Comprimante po. Former DSWD Secretary Erwin Tupo na was a senator. Nung time niyo po sa DSWD, medyo umingay yung tungkol sa graduation ng mga for-peace beneficiaries. At parang simula nun, parang tumahimik na yung issue tungkol dun. And second, tungkol po dun sa sinasabi niya na yung mga IPs na marami dito sa Maynila in December. Basta nag-Vermont, nandito. Pero may nanahanap pong mga IPs dito, yung mga mangyan. Makikita niyo po yan sa kabaan ng Quirino at Adriatico. Doon na sila, nasa kalsada. Ewan ko kung malilinis yung panahon ni Yorme. Paano po gagawin natin dito? At update nga po dun sa mga graduating for-peace para matagal na siyang natabunan na issue. Okay. Una-una doon sa mga nakikita po natin ng mga families and individuals in street situation, kapag may nakikita po kayo na nandyan sa mga lansangan, ipagpaalam po agad sa DSWD or sa local government unit because DSWD works with the local government units. Mahalaga po na ipagpaalam sa amin po so that we could conduct reach-out activities. Again, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr., wala po dapat mga pamilya o individual na nananatili sa mga lansangan. Hindi po yung safe space for them. So dapat magtulong-tulong po natin tayo na mailayo sila sa anumang uri ng kapahamakan at bigyan natin sila ng mas magandang oportunidad. So we report, no? We urge the public to report to the DSWD. Pangalawa, doon sa mga graduating for-peace beneficiaries, kung maalala niyo po, nung panahon nga po, in the previous years, nagsagawa tayo ng reassessment ng ating pong mga for-peace beneficiaries na supposed to be ay exit mula sa programa. So meron po yung mga nag-exit, meron din naman po yung na-reinstate. And then patuloy po na yung pag-comply nila dun sa specific conditions ng program para matanggap po nila yung kanilang mga conditional cash transfer para po doon sa mga na-reinstate. But meron din kasi tayo sinasagawa na administration ng social welfare and development indicators. Taon-taon po natin sinasagawa yan para ma-measure natin yung level of well-being ng mga for-peace beneficiaries natin. At kapag nakita po kasi natin na nag-improve na yung level of well-being, nasa level 3 na po sila, self-sufficient, pwede na po silang mag-exit from the program, especially if they've already reached the maximum period of 7 years. But ito po yung laging sinasabi ng DSWD. Even if the for-peace beneficiaries would already graduate or exit from the program, patuloy po natin silang i-assist through other interventions like the Sustainable Livelihood Program, or we work with other partners, government agencies, para mabigyan naman po sila ng iba pang mga tulong at mabantayan po yung progress nila so that hindi na po muli bumalik sa level 1 or level 2 yung kanila pong sitwasyon. So, we guarantee you that our caseworkers monitor the improvement in the level of being of all our for-peace beneficiaries. Kasi lang, ma'am. So, after exit nila, sigurado na may trabaho na sila and can stand alone sa kanilang buhay. How about yung mga slum area dito sa NCR, not in Manila, in Metro NCR na lang. Katulad ng mga nandito sa may Happyland tsaka Summerlands. Ano po ang condition ngayon ng mga for-peace dyan and mga kabatang nag-aaral? Maalala niyo po, nagkaroon tayo ng trabaho para sa for-peace sa Bagong Pilipinas wherein we collaborated with the Department of Labor and Employment para magsagawa tayo ng mga jobs fair para nga po sa ating mga exiting for-peace beneficiaries. Ang objective po nan ay para, again, masustain yung investments po ng ating gobyerno sa ating pong mga for-peace beneficiaries at matiyak na magpapatuloy yung improvement ng kanilang level of well-being at hindi na po bumalik sa kahirapan. Sa pamamagitan ng pagtitiyak na meron po silang trabaho even after exiting from the program. Yung mga for-peace beneficiaries naman po na nabanggit nyo sa iba't ibang mga lugar, well, gaya nga po ng nabanggit po, patuloy naman po natin silang minomonitor. Meron po tayong mga assigned na city links na sila po nagbabantay at nagtitiyak na nagpo-comply sila dun sa specific conditions ng program. Ibig sabihin, sila po ay nag-aaral, sila po ay nagpapa-check up sa kanila pong mga health centers at ang mga family members ay nag-a-attend po ng mga family development sessions. Thank you po.
Thank you. Okay, yan kay Sir James naman, matanong ko lang. So, kung ikaw ang pakikilusin sa sitwasyon ng kasalukuyang mga problema sa agrikultura, anong gagawin? Dito sa bigas. No. Siguro, very important is to change our mindset. No, ang nakita ko sa ibang bansa, ang unang tinitignan nila is export. No, that's the difference sa setup natin sa Pilipinas. We look at our agri-industry as food security sa Pilipinas lang. Sa kanila, they look at agri-industry, number one, export and enterprising. Ibig sabihin, negosyo. No? So, those are the different types of mindset. No? So, sa atin, tinitignan natin is self-preservation, ang agri natin. Pangalawa, tinitignan natin siya as amuloy, yung agri natin. No? Pagtulong na lang sa mga magsasaka. Ang ibang bansa, tingin nila sa agri nila, how can I export? Pag export-driven ang mindset mo, ibig sabihin you need to be competitive. So, i-compare kagad nila, magkano kaya yung presyo ng ibang bansa? How can I be competitive para makapagbenta ako sa kanila? No? Number one, number two, enterprise. Tinitignan nila agri-negosyo. It will create job generation, no, for the economy ng bansa. Siguro I'll start with that, no? And everything will fall down from that type of mindset. So it's very important, tignan natin, competitive ba? Can our product be? Just to give an example, for the past 60, 70 years, we have 3 crops na $1 billion. No? Nandyan yung coconut, nandyan yung pineapple, nandyan yung banana. Nung pumasok si Vietnam, zero. No $1 billion. Alam mo ngayon, ilan na ang $1 billion crops nila? Nasa 15. Alam mo ilan ang Pilipinas? 3 pa rin. No? So, ano yung ginawa nila to improve their agri-industry drastically? No? So, paano tayo maging competitive? That's very important. Pero kaya na natin, ipag-compete sa ibang. To be honest po, no? To be honest, kaya natin. Alam mo, pag pumunta ka ng US, punta ka ng Japan, no? Punta ka ng Israel, alam mo, ang high Korea, alam mo ang high demand nila na worker? Filipino. Farmer. Sabi nga, galing ng mga magsasakang Pilipino. We are high demand. Laging tayo ang priority sa listahan nila. No, kung meron silang i-hire, meron silang kukuhanin doon na dadalhin. Gusto nila Filipino farmer. Napakagaling ng Filipino farmer. So, I start with that. That's a really great opportunity for us. We have the best. Ang tanong nila is how can the Filipino farmer can perform in their own country? Kasi sa ibang bansa, kaya-kaya natin. So dito, how can we create that environment na they can be successful? Ang tingin ko dyan, doable naman. Halimbawa siya. Tama na kasi yung programa, kasi daw, yung government, kung paano ninyo maalagaan itong mga farmers. Sa ngayon, anong average age ng farmers natin? Kung talaga naman, 57. After 5 years, wala na tayong magsasaka. Bakit? Yung mga 2 generations ago, siyempre nagsikap yung lolo natin, may nakapag-aral, walang naman retain sa anak nila na maging farmer. Bakit? Hindi naging competitive yung nakukuha ng mga farmers, young farmers, doon sa mga contemporary niya na nakapag-aral ng kahit technical course lang. Hindi competitive eh. Kumbaga, yung young farmers natin, umasa lang doon sa farm na 2 years yung cropping, so every 2 years ka na magkakaroon ng salapi, the rest is wala. Whereas, itong contemporary mo na tapos ng, let's say, organizing or what, dire-diretso yung kanya, No, pero, kung pwede natin gawin dito, namatay ko natin yung sinasabi sa kanila, dapat meron tayong, yung pangalagaan yung mga magsasaka. So, ano pa rin ano yung mga alternative na trabaho ito? Yung 3 months mong nakatiwang si lupa, hinihintay mong musbong si palay, anong gagawin mo? Yun ang dapat. Maaari siguro, mag-ship kayong chicken breeding, mga ganun. Kaya mag-multi-cropping kayo, na hindi naman yan nasunod eh. Ang ganda ng plano ng gobyerno. Kasi sinasabi ko kanina pa, ano ko dyan, alam ko yan eh. Pero walang natupad kasi yung mismong tao rin at yung mismong namamahala,
tigilan mo na nga yan kasi aanin mo, dumi-dumi ng kamay mo, may samantalang si kuya mo, ito na. So, andun pa rin yung mindset, tama ka rin. Kasi, babalikan natin, saan ba natuto yung Vietnam? Saan ba natuto yung Taiwan, yung Thailand? Eh, ngayon, umaangkat tayo sa kanila. Yun ang punto ko dyan eh. Alam mo, Pres, tama yung yung point of view mo. No? Kasi bakit naman yung anak papasok sa agri, yung tatay naman hindi nakapagdala ng magandang buhay. Sasabi nga, may nagtanong sa akin, sa niya, ano yung pinaka-best way na to encourage the young to go into agriculture? No? Na dapat, number one, kumikita, profitable. Kasi kung hindi siya profitable, ano maasahan natin? Di ba? Pero siguro, I'll go on the system no, Direct Benedict. Ano? Pag tinignan mo kasi ibang bansa, they are establishing medium scale to large scale. No? Para matulungan yung small farmers. Now, very critical yun na lacking sa Philippines. No? Ina-encourage nila na at least medium scale ka. Kasi pag medium scale company ka, ano may tawag dito, merong credibility. Ayun yung naglalak sa atin. We have ang onti ng mga medium scale sa agri. Pero, for example, gagawin ko ng Taiwan. Alam mo yung isang company doon? Para na-encourage sila na kasi malaking setup ng medium scale. Tatayo ka ng warehouse, mag-invest ka ng malaking pera. Alam mo, para ma-encourage sila, ang ginawa ng gobyerno, o sige, magtayo ka dyan, bibigyan kita kontrata. So, ikaw, may safety net ka kagad. Di ba na basta gawin mo yung kailangan mo, protektahan mo yung farmer. No? Kailangan, siguraduhin mo na mabibili yung crops nila. So, bigyan kita ng kontrata, sa'yo ako mag-storage. So, meron ka na kagad cash flow na napapasok. So, like for example, sa atin, ang laki ng mga demands natin for food. If you go to Israel, para ma-encourage yung isang... Sa Israel pala, to be honest, sa Israel walang dole. Walang bigay na libre. Alam mo, ang gobyerno natin, napakabait. Ang dami natin binibigay na, na libre. Di ba? Ang difference lang, sa kanila, binibigyan lang negosyo. So for example, para ma-encourage ka mag-set up ng ganito kalaki mo ng tunnel bed, na mag-produce ka ng ganito maraming gulay, etc. Yung government hospital, bibigyan ka ng kontrata. Order kita ng ganito marami na gulay. So ikaw, bago ka pa mag-start, nag-invest ka ng ganito kalaki, meron ka na kagad kontrata. Uy, sige. Na ma-encourage ka na magtuloy-tuloy ng negosyo. Kaya ang nangyari sa kanila, the government support the business, the government encourage this business, and nagsimula sila doon, lumaki sila, ang nangyari hindi can compete internationally. Yung binigay ng gobyerno na contract is really a big boost, no? To start up, no? And yun yung siguro na kailangan tignan natin from our side. Ang difference natin is that is under the procurement law. Na kailangan dadagan ng bidding, ganyan. Ang difference lang sa procurement law natin, ini-encourage niya lang is yung mga established na negosyo. How can you encourage and establish more? Alright. At may katanungan pa ba yung ating mga media friends? Tama si Boss doon kasi yung nakikita ko naman dyan. Government, di ba? Sila, yes, government. Saan ka makuha ng producer price? Dapat tulong sa farmers, local farmers. Yung nangyayari kung tayo sa producer. Diba? So dapat ang kiligin natin yung sarili natin ng first and foremost. So we have to change our mindset. Bago natin ma-achieve ito, because we're not comparing sa iba. Sa stand pa yun. May nabakan yan, gawin mo ito, kung hindi. Tayo hindi, sobrang bait eh. So huwag naman po natin samantalahin yung kabaitan ng pamahalaan. Do your own contribution para mapaganda natin yung ating bansa. Anyway, babalik ako kay ma'am. Ano yan dito? Ma'am, yun po sa mga issuance ng mga certificate of indigent. Paano? Bago magtanong, medyo mag-es ka po muna ako, mag-excuse muna ako. May meeting na ako. Oh, sige, sige. Ma'am, maraming salamat po sa pag-bisita niyo dito. Sir James, mag-excuse muna ako. Sige po. Yun pong ano. Teka muna, akala ko meron ka pa isang guest. Meron pa. After nitong programa na to, meron pa tayo susunod na guest mula sa Baguio, Ka. Sila naman ang susunod patungkol sa coffee industry. Ayun, ganyan. Ikaw na ba? Okay. Kay Yusek.
Ma'am, ganito. Yun po ba nag-i-issue ng certificate of indigency? Meron po tayong nag-monitor doon? Kasi I understand kung sino nakilala ng kapitan. Kahit mayaman yan, nabibigyan po ng certificate of indigency. Ang Department of Social Welfare and Development, hindi po tayo nag-i-issue ng Certificate of Indigency. In fact, hindi rin nga po natin yan hinihingi bilang requirement sa ating assistance to individuals in crisis situation. Hindi na po, nabago na po yan na hindi na nga, gaya na naman ito, hindi na po siya bahagi ng ating mga requirements for the availment of programs and services that the department is implementing. Idagdag ko naman po, doon sa nabanggit nyo na sana yung ating mga beneficiaries ay nagpo-consume din ng mga produce din ng ating mga local farmers. You know what, we're doing that under the Walang Putong program. We partner with like Kaniwa outlets, people's organizations. Sila po yung nagpo-provide, nagsusupply ng mga farm produce na kung saan siyang binibili po ng ating mga beneficiaries under the Walang Putong program. Meron po tayong mga na-accredit na mga local merchants. So, through the Walang Putong program, we're also promoting farm-to-plate consumption. No, na yung pong mga farmers natin, sila po yung nagsusupply ng mga nutritious, ng mga foods sa ating mga program beneficiaries, kagaya ng mga gulay, ng mga isda, and then ito po yung mga binibili nga po ng ating mga beneficiaries using the electronic benefits transfer card ng Walang Putong program. Yun, so any further question? Wala na po. Calling one, twice, ikaw. So, sa press club naman kami po ay magpapasalamat sa DSWD kasi continuous pa rin yung ating partnership. Ang kailangan lang daw doon ay pirma ko at mapabilis. Yung boss mo, ang inaay niya, yung social service. Kausap kami kahapon ni Senator Erwin. Yun ang inaay niya. Kasi daw para matutulungan kami yung agency. So with that, photo op ang pinakakahintay ng ating lifetime secretary, si Ate May. Halika, si Director J.R. Reyes, Director Benny, halika muna kayo. Focus muna tayo. Ikaw ba yung nagmamadali? Hindi ganun lang. Kasi gusto kitang paupuin din sa mga para magkatulungan tayo yung mga bisita from Baguio. Actually, ano to surprise guest ko, tinawag sa akin ni Direct Benedict. Ay, halika muna. Picture taking muna tayo. Ayan, Ate May.